Kabanata 78, Kalbaryo. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 27 versikulo 31 hanggang 53, Marcos Kapitulo 14 versikulo 20 hanggang 38, Lucas Kapitulo 23 versikulo 26 hanggang 46, Juan Kapitulo 19 versikulo 16 hanggang 30. At nang dumating sila sa dakong tinatawag na Kalbaryo, doon nila siya ipinako sa krus. Upang kanyang mapabanal ang mga tao ng kanyang sariling dugo, si Kristo ay nagdusa sa labas ng pintuan. Hebreo Kapitulo 13 versikulo 12. Dahil sa paglabag sa batas ng Diyos, pinalayas sina Adan at Eva mula sa Eden. Si Kristo, ang ating kahalili, ay magdusa ng walang mga hangganan ng Jerusalem. Namatay siya sa labas ng gate kung saan pinatay ang mga kriminal at mamamatay tao. Puno ng kahalagahan ng mga salitang, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan, na ginawang sumpa para sa atin. Galatia Kapitulo 3 versikulo 13. Isang napakaraming tao ang sumunod kay Jesus mula sa bulwagan ng paghuhukom hanggang sa Kalbaryo. Ang balita ng kanyang paghatol ay kumalat sa buong Jerusalem, at ang mga tao sa lahat ng uri at lahat ng hanay ay dumagsa patungo sa lugar ng pagpapako sa krus. Ang mga saserdote at mga pinuno ay natali sa isang pangako na hindi niya aabalahin ang mga tagasunod ni Kristo kung siya mismo ay ibinigay sa kanila, at ang mga alagad at mga mananampalataya mula sa lungsod at sa nakapaligid na rehiyon ay sumama sa karamihang sumunod sa tagapagligtas. Sa pagdaan ni Jesus sa tarangkahan ng hukuman ni Pilato, ang krus na inihanda para kay Barabbas ay ipinatong sa kanyang nabugbog at dumudugong balikat. Dalawang kasamahan ni Barabbas ang dapat dumanas ng kamatayan ng kasabay ni Jesus, at sa kanila rin inilagay ang mga krus. Ang pasanin ng tagapagligtas ay napakabigat para sa kanyang mahina at naghihirap na kalagayan. Mula sa hapunan ng Paskwa kasama ang kanyang mga disipulo, siya ay hindi kumain o uminom. Siya ay naghihirap sa halamanan ng Getsemani sa pakikipaglaban sa mga ahensya ng Satanas. Tiniis niya ang paghihirap ng pagkakanulo, at nakita ang kanyang mga disipulo na iniwan siya at tumakas. Dinala siya kay Anas, pagkatapos kay Caiaphas, at pagkatapos kay Pilato. Mula kay Pilato siya ay ipinadala kay Herodes, at pagkatapos ay ipinadala muli kay Pilato. Mula sa insulto tungo sa panibagong insulto, mula sa pangungutya hanggang sa pangungutya, 2 beses na pinahirapan ng salot, sa buong gabing iyon ay nagkaroon ng tagpo ng isang karakter upang subukan ang kaluluwa ng tao hanggang sa sukdulan. Si Kristo ay hindi nabigo. Siya ay hindi nagsalita ngunit iyon ay may posibilidad na lumuwalhati sa Diyos. Sa lahat ng kaiyahiyang kalokohan ng isang pagsubok ay tiniis niya ang kanyang sarili ng may katatagan at dignidad. Ngunit nang matapos ang ikalawang paghampas ay ipinatong sa kanya ang krus, ang kalikasan ng tao ay hindi na makayanan pa. Nang hihina siyang nahulog sa ilalim ng pasan, nakita ng pulutong na sumunod sa tagapagligtas ang kanyang mahina at pagsuray-suray na mga hakbang, ngunit hindi sila nagpakita ng habag. Tinutuya at nilalay nila siya dahil hindi niya kayang pasanin ang mabigat na krus. Muli ang pasanin ay ipinatong sa kanya, at muli siya ay nahulog na nanghihina sa lupa. Nakita ng kanyang mga mang-uusig na imposibleng dalhin niya ang kanyang pasanin ng mas malayo. Sila ay naguguluhan na makahanap ng sinumang magpapusa ng nakakahiyang pasanin. Ang mga Hudyo mismo ay hindi maaaring gawin ito, dahil ang karumihan ay humahadlang sa kanila sa pagdiriwang ng Paskwa. Walang sinuman sa mga mandurumog na sumunod sa kanya ang yuyuko upang pasanin ang krus. Sa oras na ito, sinalubong ng isang estranghero, si Simon na taga-Cyrene, na nagmula sa bansa. Naririnig niya ang mga panunuya at panlilibak ng karamihan, naririnig niya ang mga salitang inulit na mapanlait, gumawa ng paraan para sa hari ng mga Hudyo. Huminto siya sa pagkamangha sa pinangyarihan, at habang ipinapahayag niya ang kanyang habag, dinakip nila siya at ipinatong ang krus sa kanyang mga balikat. Narinig ni Simon si Jesus. Ang kanyang mga anak ay mananampalataya sa tagapagligtas, ngunit siya mismo ay hindi isang alagad. Ang pagpasa ng krus patungo sa Kalbaryo ay isang pagpapala kay Simon, at siya ay nagpapasalamat sa pasasalamat na ito. Ito ang umakay sa kanya na pasanin sa kanyang sarili ang krus ni Kristo mula sa pagpili, at laging masayang tumayo sa ilalim ng pasanin nito. Hindi kakaunti ang mga babae sa pulutong na sumusunod sa hindi nahatulan sa kanyang malupit na kamatayan.
Ang kanilang atensyon ay nakatuon kay Jesus. Ang ilan sa kanila ay nakakita na sa kanya noon. Ang ilan ay dinala sa kanya ang kanilang mga may sakit at nagdurusa. Ang ilan ay gumaling na. Ang kwento ng mga eksenang naganap ay magkakaugnay. Nagtataka sila sa puot ng karamihan sa kanya na para sa kanila ang kanilang sariling mga puso ay natutunaw at handang masira. At sa kabila ng pagkilos ng galit na karamihan, at ng galit na mga salita ng mga pari at pinuno, ang mga babaeng ito ay nagbibigay ng pagpapahayag ng kanilang pakikiramay. Habang si Jesus ay nahihimatay sa ilalim ng krus, sila ay humahagibis sa malungkot na panaghoy. Ito ang tanging bagay na nakaakit ng atensyon ni Kristo. Bagamat puno ng pagdurusa, habang dinadala ang mga kasalanan ng sanlibutan, hindi siya naging walang pakialam sa pagpapahayag ng kalungkutan. Tiningnan niya ang mga babaeng ito ng may magiliw na habag. Hindi sila mananampalataya sa kanya, alam niya na hindi sila nananaghoy sa kanya bilang isang sinugo mula sa Diyos, ngunit naantig ng damdamin ng pagkahabag ng tao. Hindi niya hinamak ang kanilang pakikiramay, ngunit ito ay gumising sa kanyang puso ng isang mas malalim na pakikiramay para sa kanila. Mga anak na babae ng Jerusalem, sabi niya, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong sarili, at ang inyong mga anak. Mula sa tanawin sa harapan niya, anabangan ni Kristo ang panahon ng pagkawasak ng Jerusalem. Sa kakilakilabot na eksenang iyon, marami sa mga umiiyak ngayon para sa kanya ay mamamatay kasama ng kanilang mga anak. Mula sa pagbagsak ng Jerusalem ang mga kaisipan ni Jesus ay dumaan sa isang mas malawak na paghatol. Sa pagkawasak ng hindi nagsisisi na lungsod ay nakita niya ang isang simbolo ng huling pagkawasak na darating sa mundo. Sinabi niya, kung magkagayo'y magsisimula silang magsabi sa mga bundok, manggahulog kayo sa amin, at sa mga burol, takpan mo kami. Sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay na ito sa isang berdeng puno, ano ang gagawin sa tuyo? Sa pamamagitan ng berdeng puno, kinakatawan ni Jesus ang kanyang sarili, ang inosenteng manunubos. Tiniis ng Diyos ang kanyang puot laban sa paglabag na mahulog sa kanyang minamahal na anak. Si Jesus ay dapat ipako sa krus para sa mga kasalanan ng mga tao. Anong pagdurusa, kung gayon, ang dadanasan ng makasalanang nagpatuloy sa kasalanan? Ang lahat ng hindi nagsisisi at hindi naniniwala ay makakaalam ng kalungkutan at paghihirap na hindi maipahayag ng wika. Sa maraming tao na sumunod sa tagapagligtas sa Kalbaryo, marami ang dumalo sa kanya ng may masayang hosana at pagwawagayway ng mga sanga ng palma habang matagumpay siyang sumakay sa Jerusalem. Ngunit hindi ilan na noon ay sumigaw ng kanyang papuri, dahil ito ay popular na gawin ito. Ngayon ay lumakas ang sigaw ng, ipako siya sa krus. Nang sumakay si Kristo sa Jerusalem, ang pag-asa ng mga disipulo ay itinaas sa pinakamataas na tono. Mahigpit nilang idiniin ang tungkol sa kanilang guro, na pakiramdam na ito ay isang mataas na karangalan na makaugnay sa kanya. Ngayon sa kanyang kahihiyan ay sinundan nila siya sa malayo. Sila ay napuno ng kalungkutan, at yumukod ng bigong pag-asa. Paano napatunayan ang mga salita ni Jesus, kayong lahat ay mga titisad dahil sa akin ngayong gabi, sapagkat nasusulat, aking sasaktan ang pastol, at ang mga tupa ng kawan ay manganggalit. Mateo Kapitulo 26 versikulo 31. Pagdating sa lugar ng pagbitay, ang mga bilanggo ay nakagapos sa mga instrumento ng pagpapahirap. Ang dalawang magnanakaw ay nakipagbuno sa mga kamay ng mga naglagay sa kanila sa krus, ngunit si Jesus ay hindi gumawa ng pagtutol. Ang ina ni Jesus, na sinuportahan ni Juan na minamahal na disipulo, ay sumunod sa mga hakbang ng kanyang anak sa Kalbaryo. Nakita niya siya na nanghihina sa ilalim ng pasan ng krus, at nagnanais na ilagay ang isang sumusuportang kamay sa ilalim ng kanyang nasugatang ulo, at paliguan ang noo na iyon na minsan ay nakaunan sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya pinahintulutan ng malungkot na pribilehiyong ito. Kasama ng mga alagad ay pinahahalagahan pa rin niya ang pag-asa na ipapakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan, at ililigtas ang kanyang sarili mula sa kanyang mga kaaway. Muling madudurog ang kanyang puso nang maalala niya ang mga salita kung saan kanyang inihula ang mismong mga eksenang nagaganap noon. Habang ang mga magnanakaw ay nakagapos sa krus, tumingin siya ng may matinding pananabik. Siya ba na nagbigay buhay sa mga patay ay papayag na ipako sa krus? Pahihintulutan ba ng anak ng Diyos ang kanyang sarili na patayin ng ganito kalupit?
Dapat ba niyang talikuran ang kanyang pananampalataya na si Jesus ang Mesiyas? Dapat ba niyang masaksihan ang kanyang kahihiyan at kalungkutan, nang wala man lang pribilehiyong maglingkod sa kanya sa kanyang paghihirap? Nakita niya ang kanyang mga kamay na nakaunat sa krus, ang martilyo at ang mga pako ay dinala, at habang ang mga tuko ay itinutusok sa malambot na laman, ang mga alagad na nabagbag sa puso ay inalis mula sa malupit na tanawin ang nanghihinang anyo ng ina ni Jesus. Hindi nagreklamo ang tagapagligtas, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado at kalmado, ngunit ang malalaking patak ng pawis ay tumatama sa kanyang noo. Walang habag na kamay upang panasan ang hamog ng kamatayan sa kanyang mukha, o mga salita ng pakikiramay at hindi nagbabagong katapatan upang manatili sa kanyang pusong tao. Habang ginagawa ng mga kawal ang kanilang nakakatakot na gawain, nanalangin si Jesus para sa kanyang mga kaaway, "Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Ang kanyang isip ay lumipat mula sa kanyang sariling pagdurusa tungo sa kasalanan ng kanyang mga manguusig, at ang kakilakilabot na kaparusahan na magiging kanila. Walang mga sumpa ang ibinaba sa mga kawal na humahawak sa kanya ng labis. Walang paghihiganti ang hinihingi sa mga saserdote at mga pinuno, na nagagalak sa pagsasakatuparan ng kanilang layunin. Naawa si Kristo sa kanilang kamangmangan at pagkakasala. Siya ay huminga lamang ng isang pagsusumamo para sa kanilang kapatawaran, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung alam nila na pinahihirapan nila ang isa na naparito upang iligtas ang makasalanang lahi mula sa walang hanggang kapahamakan, sila sana ay dinaluhan ng pagsisisi at kakilakilabot. Ngunit hindi inalis ng kanilang kamangmangan ang kanilang pagkakasala, dahil ito ay kanilang pribilehiyo na makilala at tanggapin si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Ang ilan sa kanila ay makikita pa ang kanilang kasalanan, at magsisi, at magbabalik loob. Ang ilan sa pamamagitan ng kanilang kawalan ng pagsisisi ay gagawing imposible para sa panalangin ni Kristo na masagot para sa kanila. Gayunpaman, sa parehong paraan, ang layunin ng Diyos ay naabot ang katuparan nito. Si Jesus ay nagkakamit ng karapatang maging tagapagtanggol ng mga tao sa presensya ng Ama. Ang panalangin iyon ni Kristo para sa kanyang mga kaaway ay yamakap sa mundo. Kinuha nito ang bawat makasalanan na nabuhay o dapat na mabuhay, mula sa simula ng mundo hanggang sa katapusan ng panahon. Sa lahat ay nakasalalay ang kasalanan ng pagpapako sa anak ng Diyos. Sa lahat, ang pagpapatawad ay malayang iniaalay. Sinumang magnanais, ay maaaring magkaroon ng kapayapaan sa Diyos, at magmana ng buhay na walang hanggan. Sa sandaling si Jesus ay ipinako sa krus, ito ay binuhat ng malalakas na tao, at may matinding karahasan na itinulak sa lugar na inihanda para dito. Nagdulot ito ng pinakamatinding paghihirap sa anak ng Diyos. Pagkatapos ay sumulat si Pilato ng isang inscription sa Hebrew, Greek, at Latin, at inilagay ito sa krus, sa itaas ng ulo ni Jesus. Nakasulat dito, si Jesus ng Nazareth ang hari ng mga Hudyo. Ang inscription ito ay ikinagalit ng mga Hudyo. Sa hukuman ni Pilato ay sumigaw sila, ipako siya sa krus. Wala tayong hari kundi si Caesar. Juan Kapitulo 19 versikulo 15. Ipinahayag nila na ang sinumang kumikilala sa sinumang hari ay isang taksil. Isinulat ni Pilato ang damdaming kanilang ipinahayag. Walang nabanggit na pagkakasala, maliban na si Jesus ang hari ng mga Hudyo. Ang inscription ay isang virtual na pagkilala sa katapatan ng mga Hudyo sa kapangyarihang Romano. Ipinahayag nito na ang sinumang mag-aangkin na siya ang hari ng Israel ay hahatulan nila na karapat-dapat sa kamatayan. Ang mga pari ay labis na umabot sa kanilang sarili. Nang kanilang binabalak ang kamatayan ni Kristo, ipinahayag ni Caiaphas na nararapat na ang isang tao ay mamatay upang iligtas ang bansa. Ngayon nabunyag ang kanilang pagkukunwari. Upang sirain si Kristo, handa silang isakripisyo maging ang kanilang pambansang pag-iral. Nakita ng mga saserdote ang kanilang ginawa, at hiniling kay Pilato na baguhin ang inscription. Sinabi nila, huwag mong isulat, ang hari ng mga Hudyo, ngunit sinabi niya, ako ang hari ng mga Hudyo. Ngunit nagalit si Pilato sa kanyang sarili dahil sa kanyang dating kahinaan, at lubusan niyang hinamak ang mga may inggit at marteng pari at mga pinuno. Malamig siyang sumagot, kung ano ang isinulat ko ay isinulat ko. Isang mas mataas na kapangyarihan kaysa kay Pilato o sa mga Hudyo ang nag-utos sa paglalagay ng inscription iyon sa itaas ng ulo ni Jesus.
Sa probidensya ng Diyos ito ay upang gisingin ang pag-iisip at pagsisiyasat ng mga kasulatan. Ang lugar kung saan ipinako si Kristo ay malapit sa lungsod. Libu-libong tao mula sa lahat ng lupain ang nasa Jerusalem noon, at mapapansin nila ang inscription na nagsasabing si Jesus ng Nazareth ang Mesiyas. Ito ay isang buhay na katotohanan, na isinulat ng isang kamay na ginabayan ng Diyos. Sa mga pagdurusa ni Kristo sa krus ay natupad ang propesya. Ilang siglo bago ang pagpapako sa krus, inihula ng tagapagligtas ang pagtrato sa kanya. Sinabi niya, kinulong ako ng mga aso, kinulong ako ng kapulungan ng masama, tinusok nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Masasabi ko sa lahat ng aking mga buto, sila ay tumitingin at tumitig sa akin. Hinahati nila ang aking mga kasuotan sa kanila, at pinagsapalaran ang aking damit. Awit Kapitulo 22 versikulo 16 hanggang 18. Ang propesya tungkol sa kanyang mga kasuotan ay isinagawa ng walang payo o panghihimasok mula sa mga kaibigan o mga kaaway ng ipinako sa krus. Sa mga kawal na nagpako sa kanya sa krus, ibinigay ang kanyang damit. Narinig ni Kristo ang pagtatalo ng mga lalaki habang hinahati nila ang mga kasuotan sa kanila. Ang kanyang tunika ay hinabi sa buong walang tahi, at kanilang sinabi, huwag nating punitin, kundi palabunutan kung kanino maaring iyon. Sa isa pang propesya ay ipinahayag ng tagapagligtas, ang kadastaan ay dumurog sa aking puso, at ako'y puspos ng lumbay, at ako'y naghanap ng iba na mahabag, ngunit wala, at para sa mga mang-aaliw, ngunit wala akong nasumpungan. Binigyan din nila ako ng apdo para sa aking pagkain, at sa aking pagkauhaw ay pinainom nila ako ng suka. Awit Kapitulo 69 versikulo 20, 21. Sa mga nagdusa ng kamatayan sa pamamagitan ng krus, pinahintulutan na magbigay ng nakagigimbal na gayuma, upang patayin ang pakiramdam ng sakit. Ito ay inialay kay Jesus, ngunit nang matikman niya ito, tinanggihan niya ito. Siya ay hindi makakatanggap ng anuman na maaaring maging ulap sa kanyang isipan. Ang kanyang pananampalataya ay dapat manatili ng mahigpit sa Diyos. Ito ang tanging lakas niya. Ang pagkubli sa kanyang mga pandama ay magbibigay kay Satanas ng kalamangan. Ang mga kaaway ni Jesus ay naglabas ng kanilang galit sa kanya habang siya ay nakabitin sa krus. Ang mga saserdote, mga pinuno, at mga eskriba ay nakiisa sa mga mandurumog sa panunuya sa naghihingalong tagapagligtas. Sa binyag at sa pagbabagong anyo, narinig ang tinig ng Diyos na nagpapahayag kay Kristo bilang kanyang anak. Muli, bago ang pagtataksil kay Kristo, ang Ama ay nagsalita, na nagpapatutuo sa kanyang pagka-Diyos. Ngunit ngayon ang tinig mula sa langit ay tahimik. Walang patotoong pabor kay Kristo ang narinig. Nag-iisa siya ay dumanas ng pang-aabuso at panunuya mula sa masasamang tao. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi nila, bumaba ka sa krus. Iligtas niya ang kanyang sarili, kung siya nga ang Kristo, ang hinirang ng Diyos. Sa ilang ng tukso, ipinahayag ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mong maging tinapay ang mga batong ito. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ibaba mo ang iyong sarili, mula sa tuktok ng templo. Mateo Kapitulo 4 versikulo 3, 6. At si Satanas kasama ang kanyang mga anghel, sa anyong tao, ay naruroon sa krus. Ang archfiend at ang kanyang mga host ay nakikipagtulungan sa mga pari at pinuno. Ang mga guro ng mga tao ay pinasigla ang mangmang na mandurumog na magpahayag ng paghatol laban sa isa na hindi pa tinitingnan ng marami sa kanila, hanggang sa hinihimok na magbigay ng patuto laban sa kanya. Ang mga pari, mga pinuno, mga pariso, at ang matigas na mga tao ay pinagsama-sama sa isang satanak na galit. Ang mga relihiyosong pinuno ay nakipag-isa kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Ginagawa nila ang kanyang utos. Si Jesus, na nagdurusa at namamatay, ay narinig ang bawat salita habang ipinahayag ng mga pari, iniligtas niya ang iba, siya mismo ay hindi niya mailigtas. Bumaba ngayon sa krus si Kristo na hari ng Israel, upang ating makita at manampalataya. Si Kristo ay maaaring bumaba mula sa krus. Ngunit ito ay dahil hindi niya ililigtas ang kanyang sarili kaya ang makasalanan ay may pag-asa ng kapatawaran at pabor sa Diyos. Sa kanilang panunuya sa tagapagligtas, ang mga taong nag-aangking tagapagpaliwanag ng propesya ay inuulit ang mismong mga salita na inihula ng inspirasyon na kanilang bibigkasan sa pagkakataong ito.
Ngunit sa kanilang pagkabulag ay hindi nila nakita na tinutupad nila ang propesya. Yaong mga nanunuya ay nagbigkas ng mga salitang, siya ay nagtiwala sa Diyos, iligtas niya siya ngayon, kung ibig niya siya, sapagkat sinabi niya, ako ang anak ng Diyos, hindi inaakala na ang kanilang patuto ay pakinggan sa mga kapanahunan. Ngunit bagamat sinasalita sa pangungutya, ang mga salitang ito ay umakay sa mga tao na saliksikin ang mga kasulatan na hindi pa nila nagawa noon. Ang mga pantas ay nakarinig, nagsaliksik, nagmuni-muni, at nanalangin. May mga hindi kailanman nagpahinga hanggang, sa pamamagitan ng paghahambing ng banal na kasulatan sa banal na kasulatan, nakita nila ang kahulugan ng misyon ni Kristo. Kailanman ay nagkaroon ng pangkalahatang kaalaman tungkol kay Jesus. Noong siya ay nakabitin sa krus, sa puso ng marami na nakakita ng eksena sa pagpapako sa krus, at nakarinig ng mga salita ni Kristo, ang liwanag ng katotohanan ay nagniningning. Kay Jesus sa kanyang paghihirap sa krus ay dumating ang isang sinag ng kaliwan. Ito ay panalangin ng nagsisisi na magnanakaw. Parehong ang mga lalaking napako sa krus kasama ni Jesus ay sa una ay nilapastangan siya, at ang isa sa ilalim ng kanyang pagdurusa ay naging mas desperado at mapanghamon. Ngunit hindi ganoon sa kanyang kasama. Ang taong ito ay hindi isang matigas na kriminal, siya ay naligaw ng masasamang kasama, ngunit siya ay hindi gaanong nagkasala kaysa marami sa mga nakatayo sa tabi ng krus na nilapastangan ang tagapagligtas. Nakita at narinig niya si Jesus, at nahatulan ng kanyang pagtuturo, ngunit tinalikuran siya ng mga saserdote at mga pinuno. Sa paghahangad na pigilan ang pananalig, lalo siyang nahuhulog sa kasalanan, hanggang sa siya ay arestuhin, nilitis bilang isang kriminal, at hinatulan na mamatay sa krus. Sa bulwagan ng paghuhukom at sa daan patungo sa Kalbaryo ay nakasama niya si Jesus. Narinig niyang sinabi ni Pilato, wala akong nakitang kasalanan sa kanya. Juan Kapitulo 19 versikulo 4, namarkahan niya ang kanyang maladyos na tindig, at ang kanyang kahabag-habag na pagpapatawad sa kanyang mga nagpapahirap. Sa krus nakita niya ang maraming dakilang relihiyonista na bumaril ng dila ng may panunuya, at kinukutya ang Panginoong Hesus. Nakikita niya ang pag-alog ng mga ulo. Naririnig niya ang mapanlit na pananalita na binitawan ng kanyang kasama sa pagkakasala. Kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Sa mga nagdaraan ay narinig niya ang maraming nagtatanggol kay Jesus. Naririnig niya na inuulit nila ang kanyang mga salita, at nagsasabi ng kanyang mga gawa. Ang pananalig ay bumalik sa kanya na ito ang Kristo. Bumaling sa kanyang kapwa-kriminal sinabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa parehong kahatulan. Ang mga naghihingalong magnanakaw ay wala nang dapat ikatakot sa tao. Ngunit sa isa sa kanila ay idiniin ang pananalig na mayroong Diyos na dapat katakutan, isang kinabukasan na magpapang-inig sa kanya. At ngayon, lahat ng marumi sa kasalanan, ang kanyang kasaysayan ng buhay ay malapit ng magsara. At kami nga ay makatarungan, Shamons, sapagkat tinatanggap natin ang nararapat na gantimpala sa ating mga gawa, datapwat ang taong ito ay walang ginawang masama. Walang tanong ngayon, walang mga pagdududa, walang paninisi. Nang hinatulan dahil sa kanyang krimen, ang magnanakaw ay nawala ng pag-asa at nawala ng pag-asa, ngunit ang kakaiba, magiliw na mga kaisipan ngayon ay umuusbong. Naaalala niya ang lahat ng narinig niya tungkol kay Jesus, kung paano niya pinagaling ang may sakit at pinatawad ang kasalanan. Narinig niya ang mga salita ng mga naniwala kay Jesus at sumunod sa kanya na umiiyak. Nakita at nabasa niya ang pamagat sa itaas ng ulo ng tagapagligtas. Narinig niya ang mga nagdaraan na inuulit ito, ang iba ay may pagdadalamati, nanginginig na mga labi, ang iba ay may pagbibiro at panunuya. Ang banal na espiritu ay nagliliwanag sa kanyang isipan, at unti-unting nagkakadugtong ang tanikalan ng ebidensya. Kay Jesus, nabugbog, tinutuya, at nakabitin sa krus, nakita niya ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang pag-asa ay hinaluan ng dalamhati sa kanyang tinig habang ang walang magawa, namamatay na kaluluwa ay itinapon ang kanyang sarili sa isang namamatay na tagapagligtas. Panginoon, alalahanin mo ako, sigaw niya, pagdating mo sa iyong kaharian. Mabilis na dumating ang sagot. Malambot at malambing ang tono, puno ng pagmamahal, habag, at kapangyarihan ang mga salita. Katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Sa mahabang oras ng paghihirap,
Ang pagmumura at pangungutya ay dumating sa mga tainga ni Jesus. Habang siya ay nakabitin sa krus, lumulutang pa rin sa kanya ang tunog ng mga panunuya at sumpa. Sa pusong nananabik ay nakinig siya sa ilang pagpapahayag ng pananampalataya mula sa kanyang mga disipulo. Narinig lamang niya ang mga malungkot na salita, "Kami ay nagtiwala na siya ang dapat na tumubos sa Israel." Napakalaking pasasalamat noon sa tagapagligtas ang pagbigkas ng pananampalataya at pagmamahal mula sa naghihingalong magnanakaw. Habang tinatanggihan siya ng mga nangungunang Hudyo, at maging ang mga disipulo ay nagdududa sa kanyang pagka-Diyos, ang kaawa-awang magnanakaw, sa bingit ng kawalang hanggan, ay tinatawag si Jesus na Panginoon. Marami ang handang tawagin siyang Panginoon noong siya ay gumawa ng mga himala, at pagkatapos siya ay bumangon mula sa libingan, ngunit walang kumilala sa kanya habang siya ay nakabitin na namamatay sa krus maliban sa nagsisisi na magnanakaw na naligtas sa 11 oras. Nahuli ng mga nakatayo ang mga salita habang tinatawag ng magnanakaw si Jesus na Panginoon. Naaga ng tono ng nagsisisi na lalaki ang kanilang atensyon. Yaong mga nasa paanan ng krus ay nag-aaway tungkol sa mga kasuotan ni Kristo, at nagsapalaran sa kanyang damit, ay tumigil upang makinig. Natahimik ang kanilang galit na tono. May pidyaw hiningang tumingin sila kay Kristo, at naghintay ng tugon mula sa namamatay na mga labi. Habang binibigkas niya ang mga salita ng pangako, ang madilim na ulap na tila bumabalot sa krus ay tinusok ng maliwanag at buhay na liwanag. Sa nagsisisi na magnanakaw ay dumating ang perpektong kapayapaan ng pagtanggap sa Diyos. Si Kristo sa kanyang kahihiyan ay niluwalhati. Siya na sa lahat ng iba pang mga mata ay lumitaw na nasakop ay isang mananakop. Siya ay kinilala bilang tagapagdala ng kasalanan. Maaaring gamitin ng mga tao ang kapangyarihan sa kanyang katawan ng tao. Maaari nilang mabutas ang mga banal na templo ng koro ng tinek. Maaari nilang haburin sa kanya ang kanyang kasuotan, at mag-away dahil sa pagkakahati nito. Ngunit hindi nila maaaring agawin sa kanya ang kanyang kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sa pagkamatay siya ay nagpapatutuo sa kanyang sariling kabanalan at sa kaluwalhatian ng Ama. Ang kanyang tainga ay hindi mabigat na hindi makarinig, ni ang kanyang bisig man ay umikli na hindi makapagligtas. Ito ay kanyang maharlikang karapatan na iligtas hanggang sa sukdulan ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Sinasabi ko sa iyo ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Hindi ipinangako ni Kristo na ang magnanakaw ay makakasama niya sa paraiso sa araw na iyon. Siya mismo ay hindi pumunta ng araw na iyon sa paraiso. Siya ay natulog sa libingan, at sa umaga ng pagkabuhay na maguli ay sinabi niya, "Hindi pa ako nakakaakyat sa aking Ama." Juan Kapitulo 20 versikulo 17. Ngunit sa araw ng pagpapako sa krus, ang araw ng maliwanag na pagkatalo at kadiliman, ang pangako ay ibinigay. Ngayon, habang namamatay sa krus bilang isang makasalanan, tiniyak ni Kristo sa kaawa-awang makasalanan, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ang mga magnanakaw na ipinako sa krus kasama ni Jesus ay inilagay, sa magkabilang gilid ay isa, at si Jesus sa gitna. Ginawa ito sa utos ng mga pari at mga pinuno. Ang posisyon ni Kristo sa pagitan ng mga magnanakaw ay upang ipahiwatig na siya ang pinakadakilang kriminal sa tatlo. Sa gayoy natupad ang kasulatan, siya ay ibinilang sa mga mananalangsang. Isaias Kapitulo 53 versikulo 12. Ngunit ang buong kahulugan ng kanilang kilos ay hindi nakita ng mga pari. Kung paanong si Jesus, na ipinako sa krus kasama ng mga magnanakaw, ay inilagay sa gitna, kaya ang kanyang krus ay inilagay sa gitna ng isang mundong nakahiga sa kasalanan. At ang mga salita ng pagpapatawad na sinabi sa nagsisisi na magnanakaw ay nagninggas ng liwanag na magliliwanag hanggang sa pinakamalayong hangganan ng mundo. Nang may pagkamangha ang mga anghel ay namasdan ng walang hanggang pag-ibig ni Jesus, na nagdurusa ng pinakamatinding paghihirap ng isip at katawan, ay iniisip lamang ang iba, at hinikayat ang nagsisisi na kaluluwa na maniwala. Sa kanyang kahihiyan siya bilang isang propeta ay nagsalita sa mga anak na babae ng Jerusalem, bilang pari at tagapagtanggol siya ay nagsumamo sa Ama na patawarin ang kanyang mga mamamatay tao, bilang mapagmahal na tagapagligtas ay pinatawad niya ang mga kasalanan ng nagsisisi na magnanakaw. Habang ang mga mata ni Jesus ay gumagala sa maraming tao sa paligid niya, isang figure ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa paanan ng krus ay nakatayo ang kanyang ina, ay nualayan ng disipulong si Juan.
Hindi niya matiis na lumayo sa kanyang anak, at si Juan, na nalalamang malapit na ang wakas, ay dinala siyang muli sa krus. Sa kanyang oras ng kamatayan, naalala ni Kristo ang kanyang ina. Sa pagtingin sa kanyang mukha na puno ng kalungkutan at pagkatapos kay Juan, sinabi niya sa kanya, "Babae, narito ang iyong anak." Pagkatapos kay Juan, narito ang iyong ina. Naunawaan ni Juan ang mga salita ni Kristo, at tinanggap ang pagtitiwala. Kaagad niyang dinala si Maria sa kanyang tahanan, at mula sa oras na iyon ay magiliw siyang inaalagaan. O kahabag-habag, mapagmahal na tagapagligtas, sa gitna ng lahat ng kanyang pisikal na sakit at dalamhati sa isip, siya ay may maalalahanang pangangalaga sa kanyang ina. Wala siyang pera na maibibigay para sa kanyang kaginhawaan, ngunit siya ay nakatago sa puso ni Juan, at ibinigay niya ang kanyang ina sa kanya bilang isang mahalagang pamana. Sa gayon ay ipinagkaloob niya sa kanya ang pinakakailangan niya, ang magiliw na pakikiramay ng isang nagmamahal sa kanya dahil mahal niya si Jesus. At sa pagtanggap sa kanya bilang isang sagradong pagtitiwala, si John ay tumatanggap ng malaking pagpapala. Siya ay palaging nagpapaalala sa kanyang minamahal na guro. Ang perpektong halimbawa ng anak ni Kristo na pag-ibig ay nagniningning na may walang kinang-nakinang mula sa ulap ng mga kapanahunan. Sa loob ng halos 30 taon, si Jesus sa pamamagitan ng kanyang araw-araw na pagpapagal ay tumulong sa pagpasan ng mga pasanin ng tahanan. At ngayon, kahit sa kanyang huling paghihirap, naaalala niyang ibigay ang kanyang nalulungkot, balo na ina. Ang parehong espiritu ay makikita sa bawat alagad ng ating Panginoon. Madarama ng mga sumusunod kay Kristo na bahagi ng kanilang relihiyon ang paggalang at paglaan sa kanilang mga magulang. Mula sa puso kung saan ang kanyang pag-ibig ay itinatangi, ang ama at ina ay hindi mabibigo sa pagtanggap ng maalalahanin na pangangalaga at magiliw na pakikiramay. At ngayon ang Panginoon ng kaluwalhatian ay namamatay, isang pantubos para sa lahi. Sa pagsuko ng kanyang mahalagang buhay, si Kristo ay hindi itinaguyod ng matagumpay na kagalakan. Lahat ay mapang-api na kadiliman. Hindi ang pangamba sa kamatayan ang nagpabigat sa kanya. Hindi ang sakit at kahihiyan ng krus ang naging sanhi ng kanyang hindi maipaliwanag na paghihirap. Si Kristo ang prinsipe ng mga nagdurusa, ngunit ang kanyang pagdurusa ay mula sa isang pakiramdam ng kasamaan ng kasalanan, isang kaalaman na sa pamamagitan ng pagkakilala sa kasamaan, ang tao ay nabulag sa kalubhaan nito. Nakita ni Kristo kung gaano kalalim ang hawak ng kasalanan sa puso ng tao, kung gaano kakaunti ang handang humiwalay sa kapangyarihan nito. Alam niya na kung walang tulong mula sa Diyos, ang sangkatauhan ay dapat mapahamak, at nakita niya ang maraming tao na namamatay na abot kamay ng masaganang tulong. Kay Kristo bilang ating kahalili at katiyakan ay inilagay ang kasamaan nating lahat. Siya ay ibinilang na isang mananalangsang, upang tayo ay matubos niya sa paghatol sa kautusan. Ang pagkakasala ng bawat inapo ni Adan ay dumidiin sa kanyang puso. Ang puot ng Diyos laban sa kasalanan, ang kakilakilabot na pagpapakita ng kanyang sama ng loob dahil sa kasamaan, ay pumuno sa kaluluwa ng kanyang anak ng pagkabalisa. Sa buong buhay niya ay inilalathala ni Kristo sa isang nahulog na mundo ang mabuting balita ng awa at mapagpatawad na pag-ibig ng Ama. Kaligtasan para sa pinuno ng mga makasalanan ang kanyang tema. Ngunit ngayon sa kakilakilabot na bigat ng kasalanang dinadala niya, hindi niya makita ang nagkakasundo na mukha ng Ama. Ang pag-alis ng banal na mukha mula sa tagapagligtas sa oras na ito ng matinding paghihirap ay tumusok sa kanyang puso ng kalungkutan na hindi kailanman lubos na mauunawaan ng tao. Napakatindi ng paghihirap na ito na halos hindi naramdaman ang kanyang pisikal na sakit. Si Satanas sa kanyang mabangis na mga tukso ay nawasak ang puso ni Jesus. Ang tagapagligtas ay hindi makakita sa mga pintuan ng libingan. Ang pag-asa ay hindi nagharap sa kanya ng kanyang paglabas mula sa libingan bilang isang mananakop, o sabihin sa kanya ang pagtanggap ng Ama sa sakripisyo. Natakot siya na ang kasalanan ay napakasakit sa Diyos na ang kanilang paghihiwalay ay magiging walang hanggan. Nadama ni Kristo ang paghihirap na mararamdaman ng makasalanan kapag ang awa ay hindi na magsusumamo para sa nagkasalang lahi. Ang pakiramdam ng kasalanan, na dinadala ang puot ng Ama sa kanya bilang kahalili ng tao, ang naging dahilan ng pagkapait ng saro na kanyang ininom, at sinira ang puso ng anak ng Diyos. Nang may pagkamangha ang mga anghel ay nasaksihan ang walang pag-asa na paghihirap ng tagapagligtas.
Tinakpan ng mga hukbo ng langit ang kanilang mga mukha mula sa nakakatakot na tanawin. Ang walang buhay na kalikasan ay nagpahayag ng pakikiramay sa iniinsulto at naghihingalong autor nito. Ang araw ay tumangging tumingin sa kakilakilabot na tanawin. Ang puno, maliwanag na sinag nito ay nagliliwanag sa lupa sa tanghali, nang bigla itong tila nabura. Ang buong kadiliman, tulad ng isang libing, ay bumalot sa krus. Nagkaroon ng kadiliman sa buong lupain hanggang sa 9 na oras. Walang eclipse o iba pang natural na dahilan para sa kadilimang ito, na kasing lalim ng hating gabi na walang buwan o bituin. Ito ay isang mahimalang patuto na ibinigay ng Diyos na ang pananampalataya ng mga susunod na henerasyon ay mapagtibay. Sa makapal na kadilimang iyon ay nakatago ang presensya ng Diyos. Ginagawa niya ang kadiliman na kanyang pabilyon, at ikinukubli ang kanyang kaluwalhatian sa mga mata ng tao. Ang Diyos at ang kanyang mga banal na anghel ay nasa tabi ng krus. Kasama ng Ama ang kanyang anak. Ngunit ang kanyang presensya ay hindi nahayag. Kung ang kanyang kaluwalhatian ay sumikat mula sa ulap, nawasak sana ang bawat tumitingin ng tao. At sa kakilakilabot na oras na iyon si Kristo ay hindi dapat aliwin sa presensya ng Ama. Niyurakan niyang mag-isa ang pisaan ng alak, at sa mga tao ay walang kasama niya. Sa makapal na kadiliman, tinakpan ng Diyos ang huling paghihirap ng tao ng kanyang anak. Lahat ng nakakita kay Kristo sa kanyang pagdurusa ay nahatulan ng kanyang pagka-Diyos. Ang mukha na iyon, na minsang namasdan ng sangkatauhan, ay hindi nakalimutan. Kung paanong ang mukha ni Cain ay nagpahayag ng kanyang pagkakasala bilang isang mamamatay tao, gayon din ang mukha ni Kristo ay nagpahayag ng kawalang kasalanan, katahimikan, kabaitan, ang larawan ng Diyos. Ngunit ang mga nag-aakusa sa kanya ay hindi nakikinig sa panatak ng langit. Sa mahabang oras ng paghihirap, si Kristo ay pinagmamasdan ng nanunuya na karamihan. Ngayon siya ay may awa na. Itinago ng mantle ng Diyos. Ang katahimikan ng libingan ay tila bumagsak sa Kalbaryo. Isang walang pangalan na takot ang humawak sa karamihan na nagtipon sa paligid ng krus. Ang pagmumura at pagmumura ay tumigil sa gitna ng kalahating binigkas na mga pangungusap. Ang mga lalaki, babae, at mga bata ay nagpatira pa sa lupa. Paminsan-minsan ay kumikidlat ang matengkad na kidlat mula sa ulap, at inihayag ang krus at ang ipinakong manunubos. Ang mga pari, mga pinuno, mga estriba, mga berdugo, at ang mga mandurumog, lahat ay nag-isip na ang kanilang panahon ng paghihiganti ay dumating na. Pagkaraan ng ilang sandali, may mga bulungan na si Jesus ay bababa na mula sa krus. Ang ilan ay nagtangkang kumapa pabalik sa lungsod, pinapalo ang kanilang mga dibdib at nananangis sa takot. Sa 9 na oras ang kadiliman ay naalis mula sa mga tao, ngunit binalot pa rin ang tagapagligtas. Ito ay isang simbolo ng paghihirap at kakilakilabot na nagpabigat sa kanyang puso. Walang mata ang maaaring tumagos sa dilim na nakapaligid sa krus, at walang makakapasok sa mas malalim na karimlan na bumabalot sa nagdurusa na kaluluwa ni Kristo. Ang galit na mga kidlat ay tila ibinato sa kanya habang siya ay nakabitin sa krus. Pagkatapos, si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig, na nagsasabi, Eli, Eli, lama sabachthani? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Habang ang panlabas na karimlan ay naninirahan tungkol sa tagapagligtas, maraming tinig ang bumulalas, ang paghihiganti ng langit ay nasa kanya. Ang mga tambol ng puot ng Diyos ay ibinato sa kanya, dahil siya ay nag-aangkin na siya ang anak ng Diyos. Marami sa mga naniwala sa kanya ay nakarinig ng kanyang kawalan ng pag-asa na daing. Iniwan sila ni Hope. Kung pinabayaan ng Diyos si Jesus, ano ang maaaring pagtitiwalaan ng kanyang mga tagasunod? Nang mawala ang kadiliman mula sa inaipong espiritu ni Kristo, nabuhay siya sa isang pakiramdam ng pisikal na pagdurusa, at sinabi, nauuhaw ako. Ang isa sa mga sundalong Romano, na nahabag habang tinitingnan ang tuyong mga labi, kumuha ng espongha sa isang tangkay ng hisopo, at isinawsaw ito sa isang sisidlan ng suka, inialay ito kay Jesus. Ngunit tinuya ng mga pari ang kanyang paghihirap. Nang takpan ng dilim ang lupa, napuno sila ng takot, habang humihina ang kanilang takot, bumalik ang pangamba na tatakas pa sila ni Jesus. Ang kanyang mga salita, Eli, Eli, lama sabachthani, na misinterpret nila. Sa mapait na paghamak at pangungutya ay sinabi nila, tinatawag ng taong ito si Elias.
Ang huling pagkakataon upang maibsan ang kanyang mga pagdurusa ay tinanggihan nila. Hayaan mo, sabi nila, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Ang walang bahid na anak ng Diyos ay nakabitin sa krus, ang kanyang laman ay napunit ng mga latay. Ang mga kamay na iyon ay madalas na umabot sa pagpapala, na ipinako sa mga kahoy na bar, yaong mga paa na walang pagod sa mga ministeryo ng pag-ibig, na tumusok sa puno, yaong maharlikang ulo na tinusok ng koro ng tinek, yaong nanginginig na mga labi na hinubog sa sigaw ng aba. At lahat ng kanyang tiniis, ang mga patak ng dugo na umaagos mula sa kanyang ulo, kanyang mga kamay, kanyang mga paa, ang paghihirap na damaykit sa kanyang katawan, at ang hindi maipaliwanag na dalamhati na pumuno sa kanyang kaluluwa sa pagtatago ng mukha ng kanyang ama, ay nagsasalita sa bawat anak ng sangkatauhan, na nagpapahayag, ito ay para sa iyo na ang anak ng Diyos ay pumayag na pasanin ang pasanin ng pagkakasala, para sa iyo ay sinisira niya ang kapangyarihan ng kamatayan, at binubuksan ang mga pintuan ng paraiso. Siya na nagpatahimik sa galit na mga alon at lumakad sa mga alon na nababalutan ng bula, na nagpanginig sa mga demonyo at tumakas ang sakit, na nagpadilat ng mga bulag na mata at tumawag sa mga patay sa buhay, ay nag-aalay ng kanyang sarili sa krus bilang isang sakripisyo, at ito ay mula sa pag-ibig sa iyo. Siya, ang tagapagdala ng kasalanan, ay nagtitiis sa puot ng banal na katarungan, at para sa iyo ay naging kasalanan mismo. Sa katahimikan ay binantayan ng mga nanunood ang pagtatapos ng nakakatakot na eksena. Ang araw ay sumikat, ngunit ang krus ay nababalot pa rin ng dilim. Ang mga saserdote at mga pinuno ay tumingin sa Jerusalem, at narito, ang makapal na ulap ay tumahan sa ibabaw ng lungsod at sa mga kapatagan ng Judea. Ang araw ng katwiran, ang liwanag ng mundo, ay nag-aalis ng kanyang mga sinag mula sa dating pinaburan na lungsod ng Jerusalem. Ang mabangis na kidlat ng puot ng Diyos ay itinuro laban sa nakatakdang lungsod. Biglang nawala ang dilim mula sa krus, at sa malinaw, parang trumpeta na tono, na tila umalangaw sa buong sangnilikha, sumigaw si Jesus, naganap na. Ama, sa iyong mga kamay ay ipinagtatagubilan ko ang aking espiritu. Isang liwanag ang pumaligid sa krus, at ang mukha ng tagapagligtas ay nagliwanag ng kaluwalhatian tulad ng araw. Pagkatapos ay iniyuko niya ang kanyang ulo sa kanyang dibdib, at namatay. Sa gitna ng kakilakilabot na kadiliman, na tila pinabayaan ng Diyos, naubos ni Kristo ang mga huling latak sa saro ng kahabagan ng tao. Sa kakilakilabot na mga oras na iyon siya ay umasa sa katibayan ng pagtanggap ng kanyang ama na ibinigay sa kanya noon pa man. Kilala niya ang katangian ng kanyang ama, naunawaan niya ang kanyang katarungan, ang kanyang awa, at ang kanyang dakilang pag-ibig. Sa pamamagitan ng pananampalataya siya ay nagpahinga sa kanya na dati niyang kagalakan na sundin. At tulad ng sa pagpapasakop ay ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa Diyos, ang pakiramdam ng pagkawalan ng pabor ng kanyang ama ay binawi. Sa pamamagitan ng pananampalataya, si Kristo ay nagwagi. Kailanman ay hindi pa nasaksihan ng lupa ang gayong eksena. Ang karamihan ay nakatayong paralisado, at may hinahabol na hininga ay tumitig sa tagapagligtas. Muling namuo ang kadiliman sa lupa, at isang paos na dagandong, tulad ng malakas na kulog, ang narinig. Nagkaroon ng marahas na lindol. Ang mga tao ay sama-samang nayanig. Ang pinakamabangis na kalituhan at pagkalito ay naganap. Sa nakapalibot na mga bundok, ang mga bato ay napunit, at bumagsak sa kapatagan. Binuksan ang mga libingan, at itinapon ang mga patay sa kanilang mga libingan. Ang paglikha ay tila nanginginig sa mga atomo. Ang mga pari, mga pinuno, mga sundalo, mga berdugo, at mga tao, na pipi sa takot, ay nakahandusay sa lupa. Nang ang malakas na sigaw, natapos na, ay nagmula sa mga labi ni Kristo, ang mga pari ay nangasiwa sa templo. Ito ang oras ng paghahandog sa gabi. Ang tupa na kumakatawan kay Kristo ay dinala upang patayin. Nakasuot ng kanyang makabuluhan at magandang damit, tumayo ang pari na may nakataas na kutsilyo, gaya ng ginawa ni Abraham noong papatayin na niya ang kanyang anak. Sa matinding interes ay nakatingin ang mga tao. Ngunit ang lupa ay nanginginig at nayayanig, sapagkat ang Panginoon mismo ay lumalapit. Sa isang napunit na ingay ang panloob na tabing ng templo ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba sa pamamagitan ng isang hindi nakikitang kamay, na nagbukas sa paningin ng karamihan ng isang lugar na minsang napuno ng presensya ng Diyos.
Sa lugar na ito naninirahan ang Shekinah. Dito ipinakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa itaas ng luklukan ng awa. Walang sinuman maliban sa mataas na saserdote ang nag-alis ng tabing na naghihiwalay sa apartment na ito mula sa natitirang bahagi ng templo. Siya ay pumasok minsan sa isang taon upang gumawa ng pagbabayad sala para sa mga kasalanan ng mga tao. Ngunit narito, ang tabing na ito ay napunit sa dalawa. Ang pinakabanal na lugar ng santuwaryo sa lupa ay hindi na sagrado. Lahat ay takot at kalituhan. Papatayin na ng pari ang biktima, ngunit ang kutsilyo ay bumaba mula sa kanyang walang nerbiyos na kamay, at ang tupa ay nakatakas. Ang uri ay nakatagpo ng antitype sa pagkamatay ng anak ng Diyos. Ang malaking sakripisyo ay ginawa. Ang daan patungo sa pinakabanal ay nakabukas. Isang bago at buhay na paraan ang inihanda para sa lahat. Hindi na kailangan ng makasalanan, nalulungkot na sangkatauhan na naghihintay sa pagdating ng mataas na saserdote. Mula noon ang tagapagligtas ay magsasagawa bilang pari at tagapagtanggol sa langit ng mga langit. Para bang isang buhay na tinig ang nagsalita sa mga mananamba, ngayon ay may katapusan na ang lahat ng mga hain at mga handog para sa kasalanan. Ang anak ng Diyos ay dumating ayon sa kanyang salita, narito, ako ay pumarito. Sa tomo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumapasok, nang minsan sa dakong banal, na nagkamit ng walang hanggang pagtubos para sa atin. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 7, 12 minuto pasado alas 9. Dito nagtatapos ang Kabanata 78. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.